Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni John de la Rosa habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa loob ng eksklusibong Forbes Park. Maaga siyang umalis sa isang pulong na dapat sana'y magtatagal hanggang gabi. Ang dahilan gusto niyang sorpresahin ang kanyang asawang si Catherine. Nitong mga nakaraang buwan palagi siyang abala sa mga obligasyon sa De La Rosa Holdings, ang imperyo ng real estate na minana niya mula sa kanyang ama. Ngayong gabi, gusto niyang bumawi. Isang hapunan silang dalawa lang, walang pag-uusap tungkol sa trabaho. Huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang modernong mansyon, isang obra ng salamin bakal at bato. Pagbaba niya ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi nito napawi ang init ng kanyang pananabik. Dahan-dahan niyang binuksan ang malaking pinto na gawa sa nara, inaasahang madadatnan ang karaniwang katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay hindi katahimikan. Bago pa man niya maisara ang pinto, isang anino ang mabilis na kumilos mula sa gilid. Si Maria ang kanilang matapat at karaniway mahinahong kasambahay ay sumulpot na may itsurang hindi pa niya nakikita kailanman. Nanlalaki ang mga mata nito sa matinding takot, namumutla ang muka at nanginginig ang mga kamay. "Sir John," pabulong nitong sabi, puno ng pagmamadali ang boses. Bago pa makasagot si John, hinawakan ni Maria ang kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak nito, hindi tulad ng isang kasambahay, kundi tulad ng isang taong lumiligtas ng buhay. Hinila siya nito ng buong lakas palayo sa entrada, patungo sa isang madilim na pasilyo. "Maria, anong ginagawa mo?" Naguguluhang tanong ni John, sinusubukang bawiin ang kanyang braso, ngunit hindi siya pinansin ni Maria. Sa halip mas binilisan nito ang paghila sa kanya hanggang sa marating nila ang isang aparador ng mga coat. Mabilis nitong binuksan ang pinto, itinulak siya sa loob at sumunod ito bago isara ang pinto nang walang anumang ingay. Naglalaman ang loob ng aparador ng amoy ng mothballs at mamahaling katad. Madilim at masikip. Naramdaman ni John ang pag-akyat ng inis sa kanyang dibdib. Magsasalita na sana siya para magreklamo nang biglang itinakip ni Maria ang nanginginig nitong kamay sa kanyang bibig. "Pakiusap, Sir John, manahimik po kayo." Halos hindi marinig na bulong ni Maria ang kanyang hininga ay naghahabol. "Huwag po kayong gagawa ng kahit anong ingay. Nakikiusap po ako." Ang tindi ng takot sa boses ni Maria ang nagpatigil kay John. Nawala ang kanyang inis, napalitan ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na kaba. Mayroong mali. Isang bagay na lubhang mali. Tumango siya ng dahan-dahan at inalis ni Maria ang kamay nito mula sa kanyang bibig. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig. Pagkatapos may narinig si John mula sa labas. Mga boses mula sa sala. May isang maliit na siwang sa pinto ng aparador. Maingat na sumilip si John. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa gitna ng malawak nilang sala, nakatayo ang kanyang asawang si Catherine na nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida at ang kanyang kapatid na si Daniel. Magkatabi sila, may hawak na mga kopita ng champagne at nagtatawanan. Ang itsura ni Catherine ay masaya, isang uri ng kaligayahan na matagal nang hindi ipinapakita sa kanya ni John. Si Daniel naman ay may isang ngisi ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa unang tingin, tila isang simpleng pagdiriwang. Ngunit bakit anong okasyon at bakit hindi siya kasama? Patuloy siyang nakinig at ang mga salitang kanilang binitawan ay unti-unting winasak ang mundong kanyang kinagisnan. "Malapit na, Daniel. Konting tiis na lang," sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bahid ng kasamaan. Bawat araw, mas lalo siyang nanghihina. Hindi na magtatagal. Wala siyang kaalam-alam. Mayabang na sagot ni Daniel habang umiinom mula sa kanyang kopita. Akala niya ordinaryong sakit lang ng ulo ang nararamdaman niya.
Akala niya dahil lang sa stress sa trabaho. Ang hindi niya alam tayo ang nagbibigay sa kanya ng stress na yon. Sa bawat patak. Patak, anong patak? At doon narinig ni John ang salitang nagpabagsak sa kanyang buong pagkatao. Epektibo talaga ang laso na nakuha mo, sabi ni Catherine na may halong paghanga. Dahan-dahan, walang bakas. Kapag bumigay na ang puso niya lahat, ay iisiping atake. Sa puso lang yon, dala ng pagod. Walang sino man ang maghihinala. Parang pinagsakluban ng langit at lupa, si John lason. Nilalason siya, ang sarili niyang asawa at kapatid. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mga binti niya ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng masikip na aparador. Kasabay ng katotohanan yon, isang matinding sakit ang biglang kumirot sa kanyang ulo. Isang pamilyar na kirot, ngunit ngayon ay tila 100 beses na mas matindi. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Ang mga sintomas na ilang buwan na niyang nararamdaman na inaakala niyang dahil lang sa trabaho ay biglang nagkaroon ng pangalan. Hindi ito stress, ito ay lason. At kapag nangyari na yon, pagpapatuloy ni Daniel ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Ang De La Rosa Holdings ay sa wakas magiging atin. Ang lahat ng pinaghirapan ni Papa na ipinamana niya sa paborito niyang anak ay mapupunta sa nararapat. Ang pagtataksil ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ang 2 taong pinakamalapit sa kanya, ang 2 taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya ay ang mga taong may pakana ng kanyang kamatayan. Sa sobrang pagkabigla, hindi niya namalayang napaatras siya ng isang hakbang. Ang kanyang balikat ay sumagi sa isang estante sa loob ng aparador. Isang maliit na kahon ang nahulog sa sahig. Isang mahinang tunog, ngunit sa nakabibinging katahimikan ng mansyon ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Biglang tumahimik sa labas. Nawala ang kanilang tawanan. Naramdaman ni John ang paghigpit ng hawak ni Maria sa kanyang braso. Mula sa siwang nakita niyang parehong nakatayo ng tuwid sina Catherine at Daniel. Ang kanilang mga muka ay alerto, ang kanilang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Pagkatapos ng ilang segundo na parang walang katapusan, nagsalita si Daniel. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. May ingay. Tumingin si Daniel kay Catherine. Tingnan mo kung ano yon. Narinig ni John ang dahan-dahan ngunit tiyak na mga yabag ni Daniel na papalapit sa aparador. Bawat hakbang ay parang isang malakas na pagpukpok ng maso sa kanyang dibdib. Nanigas siya sa kinatatayuan ng hangin ay tila naubos sa maliit na espasyo. Sa isang saglit huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ito na ang katapusan. Mahuhuli sila. Pagtatangkaan siyang patayin at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin nilang magtatagumpay sila. Napatingin siya kay Maria. Sa kabila ng dilim nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Walang bakas ng pagsuko. Mabilis itong umiling sa kanya, isang senyas na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Pagkatapos sa isang kilos na puno ng tapang at bilis bumulong ito sa kanyang tenga. Huwag po kayong aalis dito, sir. Ano man ang mangyari. Bago pa man makatugon si John, dahan-dahan, nang binuksan ni Maria ang pinto ng aparador, sapat lang para makalusot ang kanyang payat na katawan. Sumara itong muli nang walang kaluskos at naiwan si John sa madilim na pag-iisa, pinakikinggan ang papalapit na mga yabag ng kanyang sariling kapatid. Nasa tapat na ng aparador si Daniel. Ramdam ni John ang presensya nito sa kabilang bahagi ng manipis na kahoy. Pigil niya ang kanyang paghinga, naghihintay sa pagpihit ng seradura. Hahawakan na sana ni Daniel ang pinto nang isang malakas na lagabog ng mga nabasag na pinggan ang biglang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng kusina.
Ang ingay ay nakakabingi biglaan at marahas sapat upang mabasag ang tensyon sa buong mansyon. Mula sa siwang nakita ni John na napatalon sa gulat si Daniel, nagmura ito ng mahina. Ano na naman yon? Sigaw ni Catherine mula sa sala, halatang iritado. Hindi ba nila kayang gumalaw nang hindi nakakabasag? Pabayaan mo na. Narinig ni John na sabi ni Daniel, ang boses nito ay papalayo na sa aparador. Siguradong isa lang sa mga bago at palpak na katulong. Ako na ang pupunta. Narinig ni John ang nagmamadaling mga yabag ni na Daniel at Catherine patungo sa kusina kasunod ng kanilang mga boses na puno ng pagkainis. Iyon ang pagkakataon nila. Bumukas ang pinto ng aparador. Hinila kaagad ni Maria si John palabas. Halika na po sir ngayon na, pabulong niyang sabi. Sinubukan ni John na kumilos ng mabilis, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimula. Nang magreklamo, ang sakit sa kanyang ulo ay lalong tumitindi at ang kanyang mga binti ay parang halayang nanginginig. Ang lason, kumakalat na ito. Inalalayan siya ni Maria. Ipinulupot ang braso niya sa balikat nito. Magkasama silang gumalaw ng mabilis at tahimik dumadaan sa mga pasilyo na para lamang sa mga katulong. Bawat anino ay tila isang kaaway, bawat tunog ay isang banta. Nakarating sila sa pinto sa likuran na patungo sa malawak na hardin. Ito na ang kanilang daan palabas. Dahan-dahang itinulak ni Maria ang pinto. Isang malamig na simoy ng hangin ang humampas sa kanilang mga mukha. Isang hakbang na lang at malaya na sila. At saan kayo pupunta? Isang matalas at malamig na boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Nanigas silang dalawa. Dahan-dahan silang lumingon. Nakatayo roon si Catherine. May hawak na kopita ng alak ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa habang nakatingin kay Maria. Hindi nito napansin si John na bahagyang natatakpan ng pinto. Sa isang iglap kumilos si Maria. Bago pa man makita ni Catherine si John, malakas siyang itinulak ni Maria patago sa madilim na bahagi ng hardin sa likod ng malalabay na halaman ng fortune plant. Siya na lang ang humarap kay Catherine. Ma'am, magalang na sabi ni Maria, sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Sinusuri ko lang po ang trangka ng pinto sa likod. Baka po hindi na isara ng maayos. Tinaasan siya ng kilay ni Catherine. Lumapit ito, ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Sinusuri, o may iba kang ginagawa? Maria, nitong mga nakaraang araw napapansin kong kakaiba ang mga kilos mo. Palagi kang nagmamasid, palagi kang nakikinig. Nagkakamali po kayo, ma'am. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi naniwala si Catherine. Isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag mo akong gawing tanga. Bigla sa isang mabilis at nakakainsultong kilos, buong lakas na isinaboy ni Catherine ang laman ng kanyang kopita sa mukha ni Maria. Tumalsik ang malamig na tubig tumutulo mula sa kanyang buhok at damit. Nanlaki ang mga mata ni Maria sa gulat at kahihiyan, ngunit hindi siya gumalaw. Umalis ka sa harapan ko. Malamig na utos ni Catherine bago ito tumalikod at bumalik sa loob ng mansyon. Panatag na naipakita na niya kung sino ang may kontrol. Nang mawala na si Catherine, mabilis na pinuntahan ni Maria si John. Nanginginig pa rin siya, ngunit ang nag-aalab sa kanyang mga mata ay hindi na takot kundi galit. Hinila niya si John. Tara na. Tumakbo sila. Tinahak nila ang madilim na hardin, tinawid ang malambot na damuhan at narating ang mataas na gate sa likuran. Ginamit ni Maria ang isang lumang susi para buksan ang maliit na pinto sa gilid nito. Nakalabas sila sa isang tahimik na kalye sa likod ng mansyon. Sa wakas, malaya na sila. Ngunit ang kanilang kalayaan ay panandalian lamang. Habang sinusubukan nilang tumakbo palayo, biglang bumigay ang katawan ni John. Isang matinding kirot ang sumabog sa kanyang tiyan. Napahinto siya na pahawak sa kanyang sikmura at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sir John, sigaw ni Maria puno ng pag-aalala. Sinubukan ni John na magsalita,
Ngunit walang boses na lumabas. Sa halip isang malakas na pag-ubo ang kanyang pinakawalan at nasuka siya ng paulit-ulit sa kalsada. Ang lason ay brutal na sinasakop ang kanyang sistema. Naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang buong katawan habang ang mainit na pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Pagkatapos nagsimula ang pinakamasaklap, nagsimulang mangisay ang kanyang katawan. Ang kanyang mga braso at binti ay nanigas at umuurong ng walang kontrol. Ang kanyang mga mata ay pumuti at umikot pataas. Ang kanyang paghinga ay naging pira-piraso at hirap. Diyos ko, tulong! Umiiyak na sigaw ni Maria sa kawalan habang niyayakap niya ang nanginginig na katawan ni John, sinusubukang pigilan ang marahas na pangingisay nito. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, sa isang tahimik na kalye, sa Forbes Park, bumagsak ang walang malay na katawan ni John de la Rosa sa mga bisig ng kanyang kasambahay. Ang gabi ay bumagsak at kasama nito ang lahat ng kanyang akala niyang totoo. Nagmulat ng mga mata si John sa isang mundong hindi niya kilala. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang bigat ng hangin, mainit siksik, at amoy pinaghalong nilutong bawang at sabong panlaba. Ang ilaw ay nagmumula lamang sa isang luma at naninilaw na bumbilya na nakasabit sa mababang kisame na may mga bahid ng bitak. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin. Ang mga dingding na gawa sa yero ay pininturahan ng kupas na berde. Isang dekuryenteng bentilador ang umuugong sa isang sulok pilit na nilalabanan ang init ng hapon. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay parang isang mabigat na sako na walang laman. Bawat kalamnan ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang ulo ay pumipintig pa rin sa isang pamilyar, ngunit nakakapanghinang kirot. Dahan-dahan lang po, sir. Isang malumanay na boses ang kanyang narinig. Nakita niya si Maria sa kanyang tabi, may hawak na palanggana ng tubig. Isang basang bimpo ang maingat nitong ipinupunas sa kanyang noo. Ang pawis ay perlas na namumuo sa kanyang balat at ang bawat haplos ng malamig na bimpo ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa. Nasaan? Nasaan ako? Hirap niyang tanong, ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Nasa bahay ko po kayo, sir. Ligtas po kayo rito. Sagot ni Maria, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Bahay niya, napatingin muli si John sa paligid. Ang maliit na silid. Ang lumang papag na kanyang hinihigaan. Ang kurtinang gawa sa retaso na nagsisilbing pinto. Ito ay isang mundong napakalayo mula sa malawak at malamig na mga pasilyo ng kanyang mansyon. Ang kahirapan ng lugar ay sumasampal sa kanya. Ngunit kasama nito, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan, kaligtasan. Sa sumunod na mga oras, si John ay parang isang barkong nawawala sa gitna ng karagatan ng lagnat at pagkahilo. May mga sandaling malinaw ang kanyang isip at may mga sandaling bumabalik siya sa isang madilim na panaginip. Sa mga panahong iyon, mga pira-pirasong salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Inay, bakit? Madilim. Bulong niya sa isang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, hinahanap ang isang mukhang matagal nang nawala. Hindi siya sinagot ni Maria ng katotohanan. Sa halip hinaplos nito ang kanyang buhok at sa isang boses na puno ng lambing, sinabi nito, "Shh! Nandito lang ako, anak. Magpahinga ka na." Ang init ng palad ni Maria at ang kahinahunan ng kanyang boses ay nagbigay ng kapayapaan sa nagwawalang isip ni John. Sa kanyang lagnat, ang boses ni Maria ay naging boses ng kanyang ina, isang angkurang kanyang kinapitan sa gitna ng unos. Pinainom siya ni Maria ng isang mapait, ngunit mainit na sabaw na gawa sa mga halamang gamot na pinakuluan nito. Para po mailabas ang lason, sabi nito. Walang tanong na uminom si John. Ang tiwala niya ngayon ay hindi na nakasalalay sa yaman o kapangyarihan, kundi sa isang babaeng minsan niyang itinuring
na halos hindi nakikita sa kanyang sariling pamamahay. Kinaumagahan, bahagyang humupa ang kanyang lagnat. Naigagalaw na niya ang kanyang mga braso at binti nang hindi gaanong nahihirapan. Inalalayan siya ni Maria na makaupo isinandal sa pader. Doon niya unang narinig ang tunay na tunog ng mundo ni Maria, ang sigaw ng mga naglalako sa kalye, ang tahol ng mga aso, ang malakas na tugtugin mula sa kapitbahay, at ang walang hintong ugong ng mga tricycle. Sa gitna ng lahat ng ingay na yon, may isang tunog na namumukod-tangi, ang maliit at lumang telebisyon sa ibabaw ng isang kahon sa sulok ng silid. Nanonood ng isang variety show, si Maria, nang biglang mag-flash sa screen ang mga salitang breaking news. Ang unang ipinakita ay ang pamilyar na harapan ng mansyon ng mga De La Rosa. Pagkatapos ang mukha ni Catherine, namumumugto ang mga mata, ang kanyang itsura ay puno ng pighati na tila si nanay sa harap ng salamin. Niyayakap siya ni Daniel na may seryosong mukha ng isang responsableng kapatid. Hindi po namin alam kung nasaan si John, sabi ni Catherine. Sa mga reporter ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Isang araw, bigla na lang siyang nawala. Pagkatapos ay si Daniel na ang nagsalita, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Sa aming paunang investigasyon sa kumpanya, natuklasan namin ang isang malaking halaga ng pera na nawawala. Mukhang may kinalaman si John sa pagkawala nito. Nanigas si John. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo sa galit. Mga sinungaling. Gusto niyang isigaw, ngunit walang lakas na lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa dumarating. Ipinakita sa screen ang isang larawan, isang candid shot ni John na nakangiti habang may inaabot kay Maria sa hardin. Isang larawang walang mali siya, ngunit sa kontekstong kanilang nilikha ito, ay naging isang kasuklam-suklam na ebidensya. Natuklasan din namin, pagpapatuloy ni Daniel, na kasama niyang tumakas ang isa sa aming mga kasambahay, isang babaeng nagngangalang Maria Reyes. Ang kanyang di umanong kalaguyo. Napatayo si Maria na parang binuhusan ng malamig na tubig. Nakita niya ang kanyang mukha sa telebisyon katabi ng salitang kalaguyo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, ay dinungisan sa harap ng buong bansa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang mundo ni John at Maria ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng 2 araw. Ginawa silang mga kontrabida sa sarili nilang trahedya. Sila na ang biktima, sila pa ang hinahabol ng batas. Habang kapwa sila tulala, sa kanilang napanood, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig nila mula sa manipis na pinto. Tok, tok, tok. Kasunod nito, ang isang matinis na boses ng isang babae. Maria, Maria, andyan ka ba? Narinig ko sa kabilang kanto, may isinakay ka raw na lalaki kagabi. Ah, sino yon? Napalingon si Maria kay John na nakatago sa dilim ng silid. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanilang tanging kanlungan ay anumang oras ay maaaring gumuho. Ang malakas na katok sa pinto ay parang martilyong pumupukpok sa nananahimik nilang mundo. Bawat tunog ay nagdadala ng panibagong alon ng kaba. Nagkatinginan sina John at Maria, ang takot ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. Maria, buksan mo ito. Alam kong nandyan ka lang. Pagpapatuloy ng matinis na boses sa labas na pag-aari ni Aling Nita, ang pinakachismosa sa kanilang eskinita. Mabilis na kumilos si Maria. Sininyasan niya si John na manatili sa kinauupuan at huwag gumawa ng ingay. Huminga siya ng malalim pilit na pinapakalma ang kanyang sarili bago dahan-dahang binuksan ng kaunti ang pinto. Aling Nita, magandang umaga po, sabi ni Maria, pilit nang ngumingiti habang hinaharangan ng kanyang katawan ang siwang ng pinto. Pasensya na po kayo, kararating ko lang po galing sa palengke.
Sinilip ni Aling Nita ang loob ng bahay, pilit na inaaninag ang madilim na silid. Ganun ba nabalitaan ko? Kasi may kasama ka raw na lalaki kagabi. May sakit daw. Sino ba yon, pinsan mo? Ang bawat tanong ay parang isang patalim. Alam ni Maria na isang maling sagot lang ay sapat na para kumalat ang balita sa buong komunidad. Opo. Mabilis na pagsisinungaling ni Maria. Pinsan ko po galing probinsya. Biglang nilagnat kagabi, kaya isinugod ko rito. Pero maaga pong umalis kanina, bumalik na sa kanila. Ayaw po kasing magpa-ospital. Hindi kumbinsido ang itsura ni Aling Nita, ngunit wala itong makitang butas sa kwento. Nagkibit balikat na lang ito. Sige, sabi mo mag-iingat ka, Maria. Mahirap na ngayon lalo na't yung amo mo, yung si De La Rosa, pinaghahanap na ng pulis. Napanood ko sa TV, kawawa naman, mukhang mabait pa naman. Tumango na lang si Maria, nararamdaman ang pagbigat ng kanyang dibdib. Nang sa wakas ay umalis na si Aling Nita, isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod. Dito napapikit habang naghahabol ng hininga. Ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Paglingon niya, nakita niya si John na nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga katanungang hindi pa nabibigkas. Bakit? Sa wakas ay tanong ni John, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Bakit mo ginagawa ito, Maria? Pinahamak mo ang sarili mo. Dinungisan nila ang pangalan mo sa buong bansa. Maari mo akong iwan dito. Maari kang magtago. Bakit mo isinusugal ang lahat para sa akin? Naupo si Maria sa isang maliit na bangkong kahoy sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang ugong ng bentilador ang maririnig. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa isang luma at kupas na larawan na nakasabit sa dingding, isang larawan ng isang nakangiting babae, ang kanyang ina. Noong 16 na taong gulang po ako, sir. Panimula ni Maria, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inabot ng taning ang buhay ng nanay ko. May butas po siya sa puso. Sabi ng mga doktor kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon kung hindi bibigay na ang puso niya. Napatingin si John, nakikinig ng mabuti. Wala po kaming pera. Pagpapatuloy ni Maria, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang tatay ko po ay isang construction worker. Ako naman tumutulong lang sa paglalabada. Nagbenta na kami ng lahat ng aming munting ari-arian. Nangutang sa lahat ng kakilala, pero kulang na kulang pa rin. Halos isumpa ko na po ang Diyos. Bakit sa dinami-dami ng mayaman sa mundo, ang nanay ko pa ang mamamatay dahil lang sa wala kaming pera? Huminga siya ng malalim, tila dinadama muli ang sakit ng nakaraan. Isang araw, habang naglalaba ako sa isang malaking bahay sa Dasmariñas Village, narinig ako ng may-ari na umiiyak. Isang matandang lalaki na may malumanay na ngiti. Tinanong niya kung ano ang problema ko. Sa sobrang bigat ng dibdib ko, na ikwento ko po lahat. Tumingin si Maria ng diretso sa mga mata ni John. Ang lalaking iyon ay ang ama ninyo, si Don Ricardo de la Rosa. Natigilan si John. Ang kanyang ama, hindi po siya nagsalita pagkatapos kong magkwento. Sabi ni Maria, kinabukasan may dumating na sasakyan sa bahay namin. Isang lalaking naka-Amerikana ang nag-abot sa amin ng isang sobre. Laman po noon ang isang tseke. Sapat na halaga para bayaran ang buong operasyon ng nanay ko, pati na ang lahat ng gamot. Walang kapalit, walang kasulatan. May isang maliit na sulat lang na nagsasabing lahat ng ina ay karapat-dapat mabuhay para sa kanyang mga anak. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Maria. Nailigtas po ang nanay ko dahil sa ama ninyo, nabigyan siya ng 10 taon pa sa buhay. 10 taon na kasama namin siya. Itinuro niya ang larawan sa dingding. Buhay ng nanay ko ang utang ko sa ama mo, Sir John. Sabi niya ang bawat salita ay puno ng bigat at katapatan. Hindi ko hahayaang dungisan ng kapatid mo at ng asawa mo ang pangalan at legasiya ng taong nagligtas sa pamilya ko.
Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan sa kabutihang ipinakita niya. Parang sinampal ng katotohanan si John. Ang lahat ng kanyang galit, pagdududa at paghihirap ay biglang napalitan ng isang malalim na pagpapakumbaba. Sa buong buhay niya, tiningnan niya si Maria bilang isang kasambahay, isang anino sa kanyang mansyon. Ngayon nakikita niya ang isang babaeng may paninindigan at katapatan na higit pa sa sino mang nakilala niya sa kanyang marangyang mundo. Ang kanyang pagnanais na magtago ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na siya tatakbo. Lalaban siya. Hindi lang para sa kanyang buhay at pangalan, kundi para sa alaala ng kanyang ama at para sa karangalan ni Maria. Kailangan nating lumaban. Sabi ni John, ang boses niya ay may bagong lakas. Pero paano minamanmanan nila ang lahat? Ang mga telepono ko, ang mga bank account ko. Hindi tayo maaring lumabas. Bigla niyang naalala. May isang tao, si Attorney Salvador, ang abogado at matalik na kaibigan ni Papa. Mapagkakatiwalaan natin siya, pero paano natin siya makokontak? Nag-isip si Maria ng malalim. Ang kanilang sitwasyon ay parang isang kulungan na walang bintana. Pagkatapos ng ilang sandali, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. May kilala po ako, sabi niya. May isang tao na hindi nila kailanman paghihinalaan, ang nag-iisang tao na lubos nating mapagkakatiwalaan na maging tulay natin sa labas. Sino? Tanong ni John. Si Aling Rosario po, sagot ni Maria. Ang dating punong katiwala ng mansyon, ang nagturo sa akin ng lahat. Nagretiro na siya nung 1 taon, pero para ko na po siyang pangalawang ina. Siya ang kakausap kay Attorney Salvador para sa atin. Ang simbahan ng Baklaran ay isang santuwaryo ng magkahalong katahimikan at pananampalataya. Sa gitna ng libu-libong deboto na nagdarasal at nagtitirik ng kandila, nakaupo si Maria sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkakapit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Hindi dasal ang nasa isip niya, kundi isang halo ng pag-asa at takot. Bawat anino na dumadaan ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ilang sandali pa isang matandang babae na may buhok na kulay pilak at malumanay na muka ang marahang umupo sa tabi niya. Nakasuot ito ng simpleng bestida at may bitbit na itim na rosaryo. Siya si Aling Rosario. Sa unang tingin mukha siyang ordinaryong lola, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng maraming taon ng karunungan at pagmamasid. Maria anak, mahinang sabi ni Aling Rosario, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Niyakap niya si Maria ng mahigpit. Napanood ko ang balita. Hindi ako makapaniwala. Alam kong hindi mo yon magagawa. Sa yakap ng matanda, gumuho ang pader na itinayo ni Maria sa paligid ng kanyang puso. Bumuhos ang kanyang mga luha. Totoo po ang lahat ng sinabi nila, Aling Rosario. Humihikbing sabi ni Maria. Pero hindi po sa paraang iniisip nila. Si Sir John po, nilalason siya ng sarili niyang asawa at kapatid. Sa loob ng simbahan sa gitna ng mga bulong ng dasal, isinalaysay ni Maria ang lahat, ang pagtatago sa aparador, ang pagtakas ang paninira sa kanila sa media. Si Aling Rosario ay nakinig nang walang imik ang kanyang muka, ay dahan-dahang nagbabago mula sa pag-aalala patungo sa isang malamig na galit. Hindi siya nagulat. Matagal ko nang napapansin. Sabi ni Aling Rosario pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang mga tinginan ni Ma'am Catherine at Sir Daniel, ang mga lihim nilang pag-uusap. Akala nila, hindi ko napapansin. Masyado silang naging kampante. Kinumpirma ng mga salita ni Aling Rosario ang lahat ng hinala ni Maria. Ngayon, kailangan nila ng tulong. Kailangan po naming makausap si Attorney Salvador, sabi ni Maria. Ang abogado po ni Don Ricardo, ngunit hindi po namin alam kung paano. Tumango si Aling Rosario. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang lumang dikipad na telepono.
Ako na ang bahala. Ngunit bago yon kailangan niyong malaman ito. Humarap siya kay Maria, ang kanyang boses ay seryoso. Nagpatawag ng isang malaking pagdiriwang si Ma'am Catherine sa susunod na linggo. Ang ika-40 anibersaryo ng De La Rosa Holdings. Pupunta ang lahat ng importanteng tao. Ang buong bahay ay magiging magulo. Kung meron kayong pagkakataon na kumilos iyon na iyon. Dagdag pa niya, nagpakabit sila ng mga bagong CCTV camera sa buong mansyon. Ngunit may isang lugar na hindi nila naisip, isang blind spot. Sa likod ng hardin malapit sa lumang puno ng mangga, doon ka maaaring makapasok. Ang impormasyon ay isang sinag ng liwanag sa kanilang madilim na sitwasyon. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanilang mga isip. Kinagabihan sa isang ligtas na lugar, tinawagan ni Aling Rosario si Attorney Salvador. Ginamit nila ang telepono ni Aling Rosario na imposible nilang matrace pabalik kay John. Rosario, napatawag ka. Nagtatakang tanong ng matandang abogado sa kabilang linya. Attorney, may mahalaga po akong sasabihin at meron pong gustong kumausap sa inyo, sabi ni Aling Rosario bago iniabot ang telepono kay John. Attorney Salvador, ako ito si John. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. John, imposible, sabi ng balita. Kasama po yon sa plano nila. Putol ni John. Attorney, tinangka nila akong patayin. Sa loob ng 10 minuto, ipinaliwanag ni John ang buong pangyayari. Ang pagkabigla sa boses ng abogado ay napalitan ng galit at determinasyon. Naniniwala ako sa iyo, John. Kilala ko ang ama mo. Alam kong hindi mo magagawa ang mga paratang nila. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi nila maitatanggi sa korte. Doon biglang may naalala si John. Isang lihim na tanging siya at ang kanyang ama lang ang nakakaalam. Ang safe, sabi ni John, ang kanyang boses, ay biglang lumakas. Sa loob ng opisina ko sa mansyon, sa likod ng larawan ni Papa, mayroon akong itinagong safe doon. Ano ang laman yan? Tanong ng abogado. Mga backup ng security recordings, mga personal na dokumento. At marahil, ang pinakaimportante sa lahat, huminga ng malalim si John. Mayroon akong hinala na may inilalagay si Catherine sa tsa ako. Isang beses nakakita ako ng isang maliit na bote ng gamot sa kanyang drawer. Kumuha ako ng kaunti at itinago ko sa loob ng safe. Baka iyon na ang ebidensya ng lason na ginagamit nila. Kung makukuha natin yan, sabi ni Attorney Salvador, at kung mapapatunayan nating lason nga yan, tapos ang laro nila. Pagkatapos ng tawag ang lahat ay naging malinaw. Mayroon silang target ang safe. Mayroon silang pagkakataon ang gabi ng anibersaryo. Ang tanging tanong na natitira ay kung sino ang kukuha nito. Si John ay masyadong mahina at ang kanyang muka ay nasa lahat ng balita. Si Aling Rosario ay matanda na. Ang lahat ng mga mata ay bumaling kay Maria. Hindi. Mabilis at mariing sabi ni John. Hinding-hindi. Masyadong mapanganib, Maria. Isa yung suicide mission. Kung mahuli ka nila. At kung wala tayong gagawin. Matapang na sagot ni Maria, nakatingin ng diretso sa mga mata ni John. Hahayaan na lang po ba natin silang manalo? Hahayaan nating yurakan nila ang pangalan ninyo at ng ama ninyo. Hahayaan nating ako ay makulong sa isang kasalanang hindi ko ginawa. May iba pang paraan, giit ni John. Wala na po, sir. Mahinahong sabi ni Maria, ngunit ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon. Ito na ang tanging paraan. Kilala ko ang bawat sulok ng bahay na yon. Alam ko kung paano kumilos ng hindi napapansin. Ako lang ang makakagawa nito. Hinawakan niya ang kamay ni John. Iniligtas ng ama ninyo ang buhay ng nanay ko. Utang ko sa kanya ang bawat dagdag na araw na nakasama ko ang ina ko. Tumingin siya sa malayo ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa isang di matitinag na desisyon. Ito na ang pagkakataon ko para magbayad ng utang. Ang gabi ng ika-40 anibersaryo ng De La Rosa Holdings
ay isang perpektong larawan ng karangyaan. Mula sa malayo ang mansyon ay parang isang higanting alahas na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang dumadagundong na musika mula sa isang live na banda at ang halakhakan ng mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamamahaling kasuotan ay umaabot hanggang sa kalsada. Ngunit sa likod bahay sa anino ng isang lumang puno ng mangga, ang tanging maririnig ni Maria ay ang malakas na pagkabog ng kanyang sariling dibdib. Suot ang kanyang luma at malinis na uniforme ng kasambahay, siya ay naging isa sa mga anino. Bawat hakbang niya ay kinakalkula. Ito ang lugar na itinuro ni Aling Rosario, isang maliit na espasyo na hindi abot ng mga bagong CCTV camera. Mula roon, gamit ang isang susi na matagal na niyang itinago, binuksan niya ang isang maliit na pinto para sa mga hardinero. Walang ingay siyang nakapasok. Sa loob ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at pagkain. Pamilyar ang bawat sulok, ngunit ngayon, ang bawat pasilyo ay tila may dalang panganib. Dumiretso siya sa mga daanan ng mga katulong kung saan ang mga bagong waiter at staff ay abalang-abala sa paghahanda ng mga pagkain at inumin. Walang sino mang pumansin sa kanya. Sa kanilang mga mata, siya ay isa lamang sa kanila, isang anino na gumagalaw para pagsilbihan ang mga mayayaman. Pinanatili niyang nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga galaw ay mabilis, ngunit hindi nagmamadali. Dinaanan niya ang maingay na kusina, ang mainit na laundry area, hanggang sa marating niya ang tahimik na pasilyo na patungo sa opisina ni John. Ang pintong kahoy ng opisina ay tila isang bantayog sa gitna ng kaguluhan. Huminto siya, pinakiramdamdan ang paligid. Nang matiyak na walang tao, inilabas niya ang isa pang lumang susi at maingat na ipinasok sa seradura. Isang mahinang tunog ng pagbukas ang narinig at pumasok siya sa loob. Isinasara ang pinto sa kanyang likuran. Sa loob ng opisina, ang lahat ay tahimik. Ang amoy ng lumang libro at katad ay sumalubong sa kanya. Ito ang sagradong lugar ni John, ang puso ng kanyang kapangyarihan. Ngayon ito ang lugar na magiging susi sa kanilang paglaya. Mabilis siyang lumapit sa malaking larawan ng yumaong si Don Ricardo na nakasabit sa dingding. Maingat niya itong inalis at isinandal sa pader. Sa likod nito, isang bakal na pinto ng safe ang lumitaw. Huminga siya ng malalim at sinimulang pihitin ang kombinasyon na itinuro sa kanya ni John. Kaliwa, kanan, kaliwa ulit. Bawat pagpihit ay tila isang dasal. Sa huling numero, isang mahinang tunog ang nagsabing bukas na ito. Sa loob na roon ang lahat ng kanilang inaasahan. Isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Isang folder na naglalaman ng mga pekeng resulta ng medical exam na may mga pirma ng isang doktor na hindi nila kilala. At isang maliit na digital voice recorder. Mabilis niyang kinuha ang lahat at isinilid sa isang maliit na bayong na nakatago sa ilalim ng kanyang palda. Isasara na sana niya ang safe nang bigla siyang nanigas. Mga yabag. 2 pares ng paa ang papalapit sa opisina. Kasunod nito ang kanilang mga boses. Ang mga boses na nagdulot ng bangungot sa kanyang buhay. Dito muna tayo, Catherine. Nakakasawa ang mga pekeng ngingiti ng mga tao sa labas. Sabi ng boses ni Daniel, pumihit ang seradura ng pinto. Walang oras para tumakbo. Walang oras para mag-isip. Sa isang kisap mata, kumilos si Maria. Mabilis siyang gumapang at nagtago sa ilalim ng malaki at mabigat na mesa ni John na gawa sa mahogany. Itinutulak ang silya, papasok para magsilbing karagdagang takip. Pinigil niya ang kanyang paghinga, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at pumasok sina Daniel at Catherine. Umupo si Daniel sa silyang pang-opisina ni John, ipinatong ang kanyang mga paa sa mesa
na parang isang hari. Nagbuhos naman si Catherine ng alak sa 2 baso mula sa maliit na bar sa sulok. Sa wakas, Daniel, atin na ang lahat ng ito. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay habang inaabot ang baso kay Daniel. Ang lahat ng dapat sana ay sayo noon pa man. Tama ka, mayabang na sagot ni Daniel. Parang kailan lang si John ang nakaupo dito, nag-aakalang siya ang magaling. Isang uto-uto. Hanggang sa huli, hindi niya nalaman kung sino ang tunay na kaaway. Nanginginig ang mga kamay ni Maria sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang sariling cellphone mula sa bulsa. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para pigilan ang panginginig ng kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang voice recorder app. Pinindot niya ang record button. Napakadali nilang naniwala sa kwento natin tungkol sa pagnanakaw. Natatawang sabi ni Daniel. At ang pagdawit sa katulong na yon, General, ang naisip mo mahal ko. Ngayon, habang buhay silang magiging takas habang tayo ay nagpapakasa sa sayaman nila. Sila na ang bahalang magtago, sabi ni Catherine na may halong pandidiri. At kapag opisyal nang idineklarang patay si John dahil sa pag-abandona sa kanyang mga ari-arian, ibebenta na natin ang kumpanya. Ayoko ng pamahalaan ito. Gusto ko lang ang pera. Sa ilalim ng mesa, bawat salita ay parang asidong tumatago sa pandinig ni Maria. Ang kawalan nila ng konsensya, ang kanilang kasakiman, ang lahat ay nare-record. Ito na ang ebidensyang kailangan nila, isang pag-amin mula mismo sa kanilang mga bibig. Tumingin si Catherine sa malaking silyang inuupuan ni Daniel, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sayang. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Sayang, at hindi natin nakita ang huling hininga niya. Nakatayo pa rin si Daniel sa tabi ng mesa, naglalaro sa kanyang mga daliri gamit ang isang mamahaling pluma. Habang nagtatawanan sila ni Catherine, sa isang pabayang kilos nadulas ang pluma sa kanyang mga kamay. Gumulong ito sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. At huminto ito 1 pulgada lang ang layo mula sa gilid ng palda ni Maria. Nanigas ang buong katawan ni Maria. Ang kanyang paghinga ay biglang huminto sa kanyang lalamunan. Ang mundo ay tila bumagal. Nakikita niya ang gintong kislap ng pluma sa ilalim ng madilim na mesa, isang maliit na bagay na maaaring maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Ayan na naman, inis na sabi ni Daniel. Ang paboritong pluma pa man din ni Papa. Mula sa kinatatayuan ni Maria, nakikita niya ang mamahaling sapatos na katad ni Daniel na humakbang papalapit. Nakita niyang dahan-dahan itong yumuko para kunin ang pluma. Ang anino nito ay bumalot sa ilalim ng mesa, lalong nagpadilim sa kanyang pinagtataguan. Sa isang nakakakilabot na sandali, halos magtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Maria ang anyo ng mukha ni Daniel, ang panga nitong matigas, ang mga mata nitong malamig. Ngunit ang kadiliman sa ilalim ng mesa ang naging kanyang kaligtasan. Tumingin si Daniel sa direksyon ng pluma at hindi sa pinakasulok na bahagi kung saan siya nagkukubli. Inabot niya ang pluma at sa pagtayo niya bahagyang sumagi ang kanyang ulo sa ilalim ng mesa na nagdulot ng mahinang kalampag. Ano yon? Tanong ni Catherine. Wala. Nauntog lang ako. Sagot ni Daniel habang hinihimas ang kanyang ulo. Halika na. Bumalik na tayo sa mga bisita bago pa sila maghanap sa atin. Narinig ni Maria ang kanilang papalayong mga yabag. Narinig niya ang pagsara ng pinto, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siya sa kanyang posisyon sa loob ng 1 minuto, 2 minuto, tinitiyak na sila ay tuluyan ng nakaalis. Nang sa wakas ay gumapang siya palabas, ang kanyang mga binti ay nanginginig at ang kanyang damit ay basang-basa ng malamig na pawis. Inabot niya ang cellphone at pinindot ang stop. Ang ebidensya, nasa kanya na. Ngayon kailangan na lang niyang makalabas.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip. Ang pasilyo ay walang tao. Mabilis ngunit maingat siyang kumilos pabalik sa daan na kanyang pinanggalingan. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Malapit na siya sa kusina, ilang hakbang na lang. Mula sa daan patungo sa hardin ng isang matigas na boses ang pumigil sa kanya. "Hoy, saan ka pupunta?" Napahinto siya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking nakauniforme ng security guard, isang mukhang bago sa kanya. Matangkad ito, may matipunong katawan, at ang mga mata nito ay matalas at puno ng pagdududa. Sir," nauutal na sabi ni Maria, pinipilit na maging kalmado. "Pinapakuha lang po ako ng yelo sa kabilang freezer." Tinaasan siya ng kilay ng gwardiya. "Bakit dito ka sa madilim na pasilyo, dumadaan? At sino ka, hindi pamilyar ang mukha mo sa akin?" "Bago lang po ako, sir." Mabilis niyang palusot. "Pinatawag lang po para sa party. Extra staff po." Hindi kumbinsido ang gwardiya. Lumapit ito, ang kanyang presensya ay nagbabanta. "Anong pangalan mo? Titingnan ko sa listahan." Alam ni Maria na wala siya sa listahan. Tapos na ang laro. Sa isang iglap, inangat ng gwardiya ang kanyang radyo sa bibig nito. "Central, mayroon akong..." Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, kumilos si Maria. Hindi dahil sa pag-iisip, kundi dahil sa purong pagnanais na mabuhay. Sa kanyang gilid sa isang maliit na mesa, may nakapatong na isang bilog na metal na serving tray. Sa isang mabilis at desperadong kilos, hinablot niya ang tray at buong lakas na ipinalo sa kamay ng gwardiya na may hawak sa radyo. Isang malutong na tunog ng metal na tumama sa buto ang umalingaw-ngaw. Napasigaw sa sakit ang gwardiya at nabitawan ng radyo na bumagsak sa sahig. Iyon na ang pagkakataong hinintay ni Maria. Hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya. Buong bilis, buong lakas. Narinig niya ang galit na sigaw ng gwardiya sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinansin. Tumakbo siya palayo sa kusina, palayo sa mga tao, patungo sa pinto, sa likod bahay na kanyang pinasukan. Habang tumatakbo siya, isang nakabibinging tunog ang biglang pumuno sa buong mansyon, isang tunog na hindi niya malilimutan. Ang matinis at walang tigil na tunog ng security alarm. Nagbukas ang mga pinto. Narinig niya ang mga sigawan, ang kaguluhan. Itinulak niya ang pinto palabas at sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tumakbo siya sa madamong hardin, ang kanyang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa. Sa likod niya ang buong mansyon ay nagising. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flash. Ang tunog ng alarm ay humahabol sa kanya, isang halimaw na sumisigaw ng kanyang pangalan sa kadiliman. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit si Maria ay basang-basa sa pawis. Bawat paghinga niya ay isang paghahabol. Ang tunog ng alarm mula sa mansyon ay unti-unti nang humihina sa kanyang likuran, ngunit sa kanyang isip ito ay isang nakabibinging sigaw na humahabol sa kanya. Sa wakas natanaw niya ang isang pamilyar na lumang kotse na nakaparada sa isang madilim na eskinita, ang kanilang tagpuan. Nasa loob si John, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang katapusang pagdurusa. Nang makita niya ang tumatakbong anino ni Maria, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas siya ng sasakyan at sinalubong ito. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Pagod na bumagsak si Maria sa mga bisig ni John at niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap ng pasasalamat, ng kaluwagan at ng pagkakaisa. "Nakuha mo?" ay halos pabulong na tanong ni John. Hindi sumagot si Maria. Sa halip, iniabot niya ang isang simpleng bayong. Ang laman nito ang magpapabago sa lahat. Mabilis silang pumasok sa kotse at nilock ang mga pinto. Sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa dashboard, binuksan ni John ang bayong. Inilabas niya ang mga bagay na magiging sandata nila, ang maliit na bote,
na may lamang lason ang folder ng mga pekeng dokumentong medikal. At ang huli, ang cellphone ni Maria. Ang recording, sabi ni Maria habang naghahabol pa rin ng hininga. Isinaksak ni John ang earphones at pinindot ang play. Sa una, tanging ang mahinang tunog ng kanilang pag-uusap ang maririnig. Ngunit habang tumatagal lumilinaw ito, narinig niya ang pagtatalo, ang pagtatawanan, ang kawalang hiyaan sa bawat salita. Isang uto-uto. Hanggang sa huli, hindi niya nalaman kung sino ang tunay na kaaway. Narinig niya ang boses ni Daniel puno ng kayabangan. Sayang. At hindi natin nakita ang huling hininga niya. Narinig niya ang malamig at malupit na boses ni Catherine. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan, isang mapait at nagniningas na apoy. Nagtiim ang kanyang bagang, ang kanyang mga kamao ay kusang kumyom. Tumingin siya kay Maria at sa kanyang mga mata, nakita nito hindi ang takot ng isang biktima, kundi ang malamig na determinasyon ng isang mandirigma. Sumunod sila sa planong binuo ni Aling Rosario. Nagmaneho si John patungo sa isang maliit at hindi kapansin-pansing apartment sa isang tahimik na lugar sa Pasay. Pagpasok nila, isang matandang lalaki na nakasuot ng barong at salamin ang naghihintay sa kanila. Ang kanyang tindig ay kagalang-galang, ang kanyang mga mata ay matalas. Siya si Attorney Salvador. John, mabutit ligtas ka. Sabi ng abogado, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalala. Ipinakita ni John ang lahat ng ebidensya. Isa-isang sinuri ng abogado ang mga dokumento. Pinakinggan niya ng mabuti ang buong recording, ang kanyang muka ay hindi nagbabago. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumingin siya kay John. Ito na. Sabi ni Attorney Salvador, ang kanyang boses ay matatag. Ito ang tinatawag na smoking gun, isang direktang pag-amin. Walang hukom ang hindi maniniwala rito. Ang botelya at ang mga dokumento ay susuporta sa lahat. Kailangan na nating pumunta sa pulis. Mabilis na, sabi ni John, ngunit umiling si Attorney Salvador. Hindi pa ngayon. Masyadong maimpluwensya sina Daniel at Catherine. Maari silang magpiyansa. Maari nilang gamitin ang pera para baliktarin ang istorya sa media. Ang publiko ay nasa panig na nila. Kung pupunta tayo sa pulis ngayon, magiging isa lamang itong mahabang laban sa korte. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Naguguluhang tanong ni John. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Ang isang ahas, John, ay pinupugutan ng ulo sa harap ng lahat para hindi na ito makapaminsala pa. Hindi natin sila dadalhin sa hustisya. Ang hustisya ang dadalhin natin sa kanila. Ipinagpatuloy niya, ang party, nandoon ang lahat. Ang mga kasosyo sa negosyo, ang mga miyembro ng board, ang media. Nandoon ang kanilang kapangyarihan. At doon din natin sila wawasakin. Inihayag ng abogado ang kanyang plano. Babalik sila sa party. Sa oras na magbibigay ng talumpati si Daniel, doon sila papasok. Isisiwalat nila ang lahat sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa kanila. Nakausap ko na ang ilang board members na tapat pa rin sa iyong ama, sabi ni Attorney Salvador. Handa silang tumayo sa likod mo. Hindi ka mag-iisa. Ang plano ay mapangahas, mapanganib, ngunit perpekto. Mula sa isang lumang maleta, inilabas ni Maria ang dalawang damit na nakuha niya mula sa mansyon, isang lumang itim na suit ni John at isang simple ngunit eleganteng bestida na minsan nang isinuot ng isang bisita. Nagtungo sila sa magkahiwalay na silid para magbihis. Paglabas nila, humarap sila sa isang luma at may kalawangang salamin. Ang nakita nila ay hindi na ang isang takas na milyonaryo at ang kanyang kasambahay. Nakita ni John ang kanyang sarili hindi bilang ang taong halos mamatay sa lason, kundi bilang ang tagapagmana ng De La Rosa Holdings, handang bawiin ang nararapat sa kanya. Nakita ni Maria ang kanyang sarili
Hindi bilang isang unipormadong anino, kundi bilang isang babaeng may taglay na lakas at dignidad. Nagkatinginan sila sa pamamagitan ng salamin, isang pag-unawa ang namagitan sa kanila na hindi na nangangailangan ng salita. Hindi na sila ang mga biktima na tumatakbo. Sila na ang katarungan na paparating. Dumaan sila sa pangunahing pinto ng mansyon na parang mga multo mula sa nakaraan. Ang malakas na tunog ng musika at tawanan ay biglang humina. Ang mga usapan ay unti-unting naputol. Ang mga ulo ay nagsimulang lumingon. Isang alon ng pagtataka ang mabilis na kumalat sa buong bulwagan. Para silang mga aktor na biglang pumasok sa maling entablado. Sa gitna ng entablado sa ibabaw ng isang maliit na plataporma, nakatayo si Daniel hawak ang isang mikropono, handa nang magbigay ng kanyang talumpati. Sa tabi niya si Catherine, nakangiti na parang isang reyna. Ang kanilang mga ngiti ay biglang naglaho na parang binura. Napalitan ito ng purong pagkabigla at hindi makapaniwalang takot. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang papel. Ang lalaking akala nila'y nagtatago o marahil ay patay na ay nakatayo sa kanilang harapan, buhay at buo. At sa tabi nito, ang babaeng kanilang minaliit at dinungisan ng pangalan ay nakatayo ng may taas noo. Anong ginagawa ninyo rito? Nanginginig na tanong ni Daniel sa mikropono. Ang kanyang boses ay biglang naging mahina. Security, security, ilabas ninyo sila. 2 gwardiya ang nagsimulang humakbang patungo kina John, ngunit isang grupo ng mga matatandang lalaking nakapormal na kasuotan, ang mga tapat na board members na kinausap ni Attorney Salvador, ang mabilis na humarang sa kanilang daan. Hayaan ninyo sila, matatag na sabi ng isa sa kanila. Walang sinayang na sandali si John. Mabilis siyang umakyat sa entablado, kasunod si Maria. Ang mga bisita ay napaatras nagbibigay daan. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibingi. Inagaw ni John ang mikropono mula sa nanlalambot na kamay ni Daniel. Tumingin siya sa daan-daang mukha na nakatitig sa kanyang mga mukha ng pagkalito, pagdududa at pag-uusisa. Hindi siya nagsalita ng marami. Hindi na kailangan. Alam kong marami kayong narinig tungkol sa akin nitong mga nakaraang linggo. Panimula ni John ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na dumadagundong sa buong silid. Ngayong gabi, gusto kong marinig ninyo ang katotohanan. Hindi niya isinalaysay ang kwento. Sa halip itinaas niya ang cellphone ni Maria at idinikit sa mikropono. Pinindot niya ang play. Sa una, tanging isang mahinang tunog ang narinig. Ngunit habang lumalakas ito, ang 2 boses na pamilyar sa lahat ay pumuno sa buong bulwagan. Isang uto-uto. Hanggang sa huli, hindi niya nalaman kung sino ang tunay na kaaway. Ang mayabang na boses ni Daniel. Sayang, at hindi natin nakita ang huling hininga niya. Ang malamig na boses ni Catherine. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Ang kanilang mga mata ay lumipat mula kay John patungo kina Daniel at Catherine na ngayon ay nakatayong parang mga estatuwang gawa sa yelo. Ang buong pag-uusap nila sa opisina, ang kanilang pag-amin sa paglason, ang kanilang plano sa pagbebenta ng kumpanya, ang kanilang pagtawa sa sinapit ni John ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Walang pinutol, walang inedit. Ang purong katotohanan sa kanilang sariling mga salita. Nang matapos ang recording, isang nakakayanig na katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Mga sinungaling pekeng recording yan. Unang sumigaw si Catherine, ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Sinugod niya si John, sinusubukang agawin ang cellphone. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Maria sa kanyang daan. Nakatayo ito roon, hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang isang pader. Sa sobrang galit, itinaas ni Catherine ang kanyang kamay at buong lakas na sinampal si Maria. Isang malakas na tunog ng sampal ang pumunit sa katahimikan. Napahawak si Maria sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya umatras.
Tinitigan niya si Catherine nang diretso sa mga mata, ang kanyang tingin ay matatag at hindi natitinag. Ang sampal na yon ang naging huling patak. Sa isang mabilis at tiyak na kilos humakbang si John. Bago pa man makagalaw si Daniel, isang malakas at malutong na tunog ang muling umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang malakas na sampal mula kay John ang dumapos sa mukha ni Daniel. Bumagsak si Daniel sa sahig na parang isang manikang nawalan ng tali. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Yumuko si John, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo mula sa mukha ng kanyang kapatid. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong na puno ng galit. "Para yan sa ama natin," sabi niya. Kasabay ng pagbagsak ni Daniel, ang mga pangunahing pinto ng mansyon ay muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mga bisita ang pumasok. Mga pulis na nakauniforme sa pangunguna ni Attorney Salvador ang mabilis na pumasok sa bulwagan. Ang kaguluhan ay naging isang eksena ng paghuhusga. Walang pagtutol na naganap, walang pagtanggi. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Ang mga bisita, ang elitista ng lipunan, ang naging mga saksi. Habang pinoposasan ng mga pulis ang nanginginig na mga kamay ni Daniel at Catherine, sila ay nilibot ng mga kamera ng cellphone ng mga mapanuring tingin at ng mga bulungan ng pagkondena. Ang kapangyarihan at respeto na kanilang iningatan ay gumuho sa isang iglap sa harap mismo ng mga taong gusto nilang pahangain. Kinaladkad sila palabas ng mansyon, ang tahanang kanilang sinubukang angkinin sa pamamagitan ng pagtataksil. Ang kanilang marangyang party ay naging kanilang sariling walk of shame. Naiwan sa entablado sina John at Maria, nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ang laban ay tapos na. Ang katotohanan ay nanalo. Ngunit walang gawa ng ngiti ng tagumpay sa kanilang mga mukha. Tanging ang bigat ng lahat ng nawala at ang tahimik na pag-unawa sa lahat ng kanilang napanalunan. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalong yumanig sa pamilya De La Rosa ay unti-unti nang nawala sa mga pangunahing balita na palitan ng mga bagong kontrobersya. Ang matinding ingay ay humupa na at ang natira na lang ay ang tahimik na resulta ng isang gabi ng pagtutuos. Nakatayo si John sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng De La Rosa Tower. Sa labas ng malawak na bintanang salamin, ang siyudad ng Maynila ay abala at puno ng buhay, tila walang pakialam sa dramang naganap sa loob ng isa sa mga pinakamakapangyarihang gusali nito. Ang tanawin ay pareho pa rin, ngunit ang lalaking nakatingin dito ay hindi na. Muli niyang nakuha ang kontrol sa kumpanya. Ang mga unang linggo ay naging isang masakit, ngunit kinakailangang paglilinis. Tinanggal niya ang lahat ng mga taong iniluklok ni Daniel, mga taong naging bulag na saksi sa kasakiman nito. Ibinalik niya ang mga tapat na empleyadong minsan nang isinantabi. Mahirap ang proseso, ngunit bawat desisyon ay ginawa niya nang may bagong kalinawan. Dumating siya sa maliit at masikip na eskinita ni Maria, sakay ng isang simpleng sasakyan, hindi ang kanyang karaniwang mamahaling kotse. Naglakad siya sa pamilyar na daan na minsan niyang tinahak bilang isang takas. Ang mga kapitbahay na dati nagtatanong ay ngumingiti na lang ngayon at magalang na tumatango. Alam na nila ang buong kwento. Naabutan niya si Maria na nagwawalis sa kanilang maliit na bakuran. Nang makita siya nito, isang mainit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Wala na ang uniforme. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ngunit ang tindig nito ay may taglay na dignidad na hindi maikukubli. "Sir John," bati nito. John na lang Maria, mahinahong pagtatama niya. Pumasok sila sa maliit na bahay, ang lugar na naging kanyang santuwaryo. Inilapag ni John ang isang malaking brown na sobre sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. "Ano po ito?" tanong ni Maria. Binuksan ito ni John at inilatag ang mga dokumento sa mesa. Titulo ng isang bahay at lupa sa isang disenteng subdivision sa Quezon City,
Sabi niya, at ito naman, idinagdag niya inilalabas ang isa pang dokumento, isang trust fund. Sapat para sa pag-aaral ng mga magiging anak mo at para hindi na kailanman mag-alala ang pamilya mo tungkol sa pera. Tiningnan ni Maria ang mga papel, ngunit hindi niya ito hinawakan. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang itinulak ang mga ito pabalik kay John. Isang magalang ngunit matatag na pagtanggi. Sir, John, sasabi niya, nagpapasalamat po ako mula sa kaibuturan ng puso ko, pero hindi ko po ito matatanggap. Nagulat si John. Bakit kulang pa ba ito, Maria, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Ginawa ko po iyon hindi para sa pera. Mahinahong pagputol ni Maria. Ginawa ko po iyon para sa karangalan ni Don Ricardo, para sa tama. Ang pagtulong sa inyo ay hindi isang trabaho na kailangang bayaran. Isa po iyong tungkulin. Sa sandaling iyon, mas lalong naunawaan ni John ang lalim ng katapatan ni Maria. Ang kanyang integridad ay isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni John. Muli niyang itinulak ang mga dokumento palapit kay Maria. Naiintindihan ko, sabi niya, at sana maintindihan mo rin ito. Hindi ito bayad. Ang bayad ay para sa serbisyo at hindi na yun ang tingin ko sa'yo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad na hindi pa niya narinig mula sa sarili. Hindi ka na tagapaglingkod, Maria. Sabi niya, pamilya ka na. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Maria na higit pa sa kahit anong tseke o titulo. Dahan-dahan, sa pagkakataong ito, inabot niya ang mga dokumento. Hindi bilang isang pabuya, kundi bilang isang pagtanggap sa isang bagong yugto, isang bagong ugnayan na nabuo mula sa apoy ng pagtataksil at sakripisyo. Ang huling eksena ay naganap sa isang tahimik na sementeryo kung saan ang damo ay laging berde at ang hangin ay malinis. Magkatabi silang nakatayo sa harap ng isang simpleng puntod na gawa sa itim na marmol. Nakaukit dito ang mga salitang Ricardo de la Rosa, isang mapagmahal na ama at isang mabuting tao. Maingat na inilapag ni John ang isang palumpon ng puting bulaklak sa ibabaw ng puntod. Matagal siyang tumitig dito. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik. Nawala sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan, ang kanyang pangalan, ang kanyang tiwala sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng iyon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Tumingin siya kay Maria na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi na bilang kanyang amo at hindi na rin bilang kanyang tagapagligtas, kundi bilang kanyang kakampi, ang kanyang pamilya. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa kalangitan. Magkatabi silang nakatayo roon, 2 taong pinagbuklod, ng isang hindi inaasahang pangyayari, 2 taong nakaligtas. Handa na silang harapin ang isang bagong simula, isang kinabukasang itatayo, hindi sa pundasyon ng dugo at kayamanan, kundi sa isang bagay na mas matibay ang tunay na kahulugan ng utang na loob at walang pasubaling katapatan. 3 buwan na ang lumipas. Para sa mundo sa labas ang kwento ng mga De La Rosa ay isa na lamang lumang balita, isang iskandalong napalitan na ng mas sariwang tsismis. Ngunit sa loob ng De La Rosa Tower ang digmaan ay hindi pa tapos. Nagbago lang ito ng anyo. Nakaupo si John sa dulo ng isang mahabang conference table na gawa sa mahogany, pinamumunuan ang isang pulong ng board. Ang mga numerong naka-flash sa malaking screen sa kanyang likuran ay tila sumisigaw sa kanya. Lahat ay kulay pula, bumabagsak na stock prices, mga investor na umaatras, ang tiwala ng publiko na kasing rupok ng salamin. Malinaw ang sinasabi ng mga numero, John. Sabi ni Prudencio, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, ang kanyang boses ay malamig at walang pakundangan. Ang reputasyon ng De La Rosa Holdings ay nawasak. Ang pangalan natin
ay naging kasing kahulugan na ng iskandalo. Bawat araw na lumilipas, mas lalo tayong lumulubog. Pinilit ni John na manatiling kalmado, ngunit ramdam niya ang pag-atake sa bawat salita. Nagsisikap tayong bumangon, Prudencio. Kailangan lang natin ng oras. Oras, mapanuyang sagot ng matanda. Wala na tayong oras. Ang mga kalaban natin ay parang mga asong nag-aabang sa ating pagbagsak. Marahil kailangan natin ng isang leader na hindi nababahiran ng nakaraang iskandalo. Ang paratang ay nakasabit sa hangin, mabigat at puno ng lason. Bago pa man makasagot si John, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang sekretarya. Ang mukha nito ay namumutla. "Sir," sabi nito, ang boses ay nanginginig. Kadarating lang po ng balita. Ipinakita sa screen ang isang breaking news headline mula sa isang business channel. Vicente Corp nag-alok ng hostile takeover bid para sa De La Rosa Holdings, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pangalang yon, Arturo Vicente, ang pinakamatinding karibal ng kanyang ama. Isang ahas na matagal nang naghihintay ng pagkakataong tumuklaw. Ang balita ay parang isang bombang sumabog sa gitna nila na naghati sa board. Ang ilan ay nagpakita ng katapatan, ngunit ang iba, tulad ni Prudencio, ay biglang nagkaroon ng kislap sa kanilang mga mata. Ang alok ni Vicente ay isang lifeboat, isang paraan para iligtas ang kanilang sariling puhunan, kahit na mga hulugan ito ng pagsuko sa kaluluwa ng kumpanya. Nang gabing iyon sa kanyang opisina, naramdaman ni John ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Talo na ba siya? Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, dito lang ba matatapos ang lahat? Bumalik ang mga multo ng nakaraan, ang pagtataksil, ang lason, ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Muli naramdaman niya ang pagdududa hindi lang sa mga taong nakapaligid sa kanya, kundi sa kanyang sariling kakayahan. Ang bawat anino sa kanyang opisina ay tila nagiging mukha ni na Daniel at Catherine. Ang bawat tunog mula sa labas ay tila isang bagong banta. Ang takot at galit ay umakyat sa kanyang dibdib, isang marahas na enerhiya na kailangan niyang ilabas. Sa isang sigaw ng pagkasuklam, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Mga papel dokumento, mamahaling pluma at mga picture frame ay lumipad at bumagsak sa sahig. Ang larawan niya kasama ang kanyang ama ay nabasag, ang salamin ay naging pira-pirasong bituin sa sahig na gawa sa marmol. Nakatayo siya roon, humihingal, napapalibutan ng gulo na sumasalamin sa kaguluhan sa loob ng kanyang isip. John. Isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Nakatayo sa may pinto si Maria, may daladalang isang tasa ng mainit na tsa. Nakita niya ang lahat ang nagkalat na mga gamit, ang basag na larawan, ang desperasyon sa mga mata ni John. Hindi siya natakot, hindi siya nag-alala. Ang tanging nakita ni John sa kanyang mga mata ay isang di matitinag na kalmadong lakas. Isinara niya ang pinto at maingat na inilapag ang tasa sa isang maliit na mesa na hindi naabot ng gulo. Tiningnan niya ang nagkalat na mga papel, pagkatapos ay tumingin siya kay John. Nang gabing iyon sa aparador, mahinahon niyang sabi, "Ang nakita ko ay isang lalaking natatakot, oo. Ngunit isang lalaking hindi sumuko." Lumapit siya ng isang hakbang. Nang gabing iyon sa bahay ko, ang nakita ko ay isang lalaking halos mamatay, ngunit isang lalaking lumaban para mabuhay. Isa pang hakbang. At nang gabing iyon sa party, ang nakita ko ay isang lalaking buong tapang na hinarap ang kanyang mga demonyo at ipinaglaban ang katotohanan. Nakatayo na siya ngayon sa harapan ni John, ang kanilang mga mata ay magkasing level. Hindi kita iniligtas para lang matalo ka ng mga numero at chismis. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at kahulugan. Ang lalaking nakita ko sa mga gabing iyon, nasaan na siya ngayon?
Ang kanyang mga salita ay hindi isang pang-aaliw. Isa itong hamon, isang sampal ng katotohanan na mas malakas pa sa sampal ni Catherine. Bago pa man makasagot si John, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Salvador, John. Sabi ng abogado sa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso. May masamang balita. Ang abogado ni Daniel ay nagpapakalat ng impormasyon sa mga kolumnista sa dyaryo. Sinasabi nilang mentally unstable ka raw dahil sa trauma na hindi ka nakarapat-dapat mamuno. Naintindihan agad ni John. Pinapalakas nila ang kaso para kay Vicente. Eksakto, sagot ng abogado. At nagmamadali sila. Pinatawag nila ang isang emergency shareholders meeting. Sa loob ng 1 linggo magkakaroon ng boto para pagdesisyunan ang alok ni Vicente. Pagkababa ng telepono, tumingin si John kay Maria. Ang desperasyon sa kanyang muka ay nawala, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang apoy na akala niya'y namatay na ay muling nagliyab. Hindi na ito laban para lang sa kanya. Ito ay laban para sa pamana ng kanyang ama. At hindi na siya lalaban ng mag-isa. Ang sumunod na mga araw ay naging isang desperadong karera, laban sa oras. Ang opisina ni John ay naging kanilang war room. Ang sahig ay puno ng mga financial report. Ang mga pader ay natatakpan ng mga chart at listahan ng mga shareholder. Si John kasama si Attorney Salvador at isang maliit na grupo ng mga tapat na staff ay halos hindi na natutulog. Sinuri nila ang bawat kontrata, bawat kasunduan, bawat numero, naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong kahinaan sa alok ni Vicente na maari nilang gamitin. Ngunit si Arturo Vicente ay isang tuso at bihasang manlalaro. Ang kanyang alok ay perpektong nakalkula, sapat na mataas para akitin ang mga nag-aalalang investor, ngunit sapat na mababa para maging isang insulto sa legasiya ng De La Rosa. Walang butas, walang kahinaan. Bawat daan na kanilang tinitingnan ay tila isang dead end. Sa ika-4 na gabi ang pagod at pagkabigo ay malinaw na sa mukha ng lahat. Sumandal si John sa kanyang silya, ipinikit ang kanyang mga mata at minasahe ang kanyang sentido. Ang bigat ng paparating na pagkatalo ay nagsimulang dumagan sa kanya. Wala na. Mahinang sabi niya. Sinubukan na natin ang lahat. Bukas kakausapin ko na si Vicente. Susuko na ako. Si Maria na tahimik na nagmamasid at nagtitimpla ng kape para sa lahat sa isang sulok ay lumapit. Sa buong panahong iyon, hindi siya nakialam sa mga usapang pinansyal. Alam niyang wala siyang alam doon. Ngunit may napansin siyang isang bagay na hindi nakita ng mga matatalinong isip sa silid. Hindi pa tapos ang laban. Mahinahon niyang sabi. Tumingin sa kanya ang lahat. Maria, pinahahalagahan namin ang iyong optimismo. Sabi ni Attorney Salvador na may halong paggalang, ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Marahil po ay sa maling mga papel, tayo naghahanap ng sagot. Sagot ni Maria. Lumapit siya sa isang lumang aparador na gawa sa nara sa gilid ng opisina, isang aparador na hindi pinapansin ng lahat. Ito ang personal na cabinet ni Don Ricardo. Binuksan niya ito. Sa loob, hindi mga folder ng kontrata, ang laman kundi mga luma at makakapal na leather-bound na journal. Kinuha niya ang isa at maingat na inilapag sa mesa. Si Sir John ay naghahanap ng butas sa negosyo, ngunit si Don Ricardo, ang kanyang sandata ay hindi lang pera. Ang kanyang sandata ay ang kanyang salita, ang kanyang karangalan. Binuklat niya ang mga pahina ng journal na puno ng sulat kamay ng yumaong patriarka. Hindi ito listahan ng mga ari-arian, kundi mga saloobin, mga aral at mga alaala. Pambasaya. Ito, sabi ni Maria, itinuturo ang isang partikular na entry na may petsang halos 20 taon na ang nakalipas. Binasa ni John ng malakas ang isinulat ng kanyang ama. Tinulungan ako ni Teodoro Marquez ngayon. Ang
kanyang kumpanya ay muntik nang bumagsak, ngunit pinautang ko siya nang walang interes. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pagkakaibigan. Nagkasundo kami. Isang kasunduan ng mga Ginoo, a gentleman's agreement. Sa oras ng matinding pangangailangan, magtutulungan kami. Ang aming salita, ang aming tanging kontrata. Teodoro Marquez, isang pangalan mula sa nakaraan. Isa sa mga pinakamayamang tao nung panahon niya, ngunit ngayon ay matagal nang nagretiro at namumuhay ng malayo sa mata ng publiko. Isang kasunduan ng mga Ginoo. Mapaklang, sabi ni John. Walang bisa yan sa Batas, Maria. Isa lamang yung pangako. Ang isang pangako na binitiwan ng isang taong tulad ni Don Ricardo ay mas matibay pa sa kahit anong kontrata. Mariing sabi ni Maria, ito na ang huling barahan natin. Kinabukasan nagmaneho sila patungo sa isang malawak at liblib na asyenda sa Tagaytay. Ang bahay ni Teodoro Marquez ay isang lumang mansyon na napapalibutan ng matataas na pader at katahimikan. Hinarang sila sa gate ng mga gwardiya. Matapos ang mahabang paghihintay, isang mayordoma ang lumabas. Ayaw pong makipag-usap ni Senyor Teodoro, sabi ng babae. Matagal na po siyang hindi tumatanggap ng bisita, lalo na kung tungkol sa negosyo. Pakiusap, sabi ni John. Sabihin ninyo anak ako, ni Ricardo de la Rosa. Pagkatapos ng isa pang mahabang paghihintay, pinapasok sila, ngunit hindi sa loob ng mansyon, sa hardin lang. Doon sa isang silyang yantok nakaupo ang isang matandang lalaki na may maputing buhok at matatalim na mata. Si Teodoro Marquez. Bata. Sabi ni Teodoro ang kanyang boses ay magaspang dahil sa hindi paggamit. Narinig ko ang tungkol sa iyong problema. Nakakalungkot. Ngunit ang digmaan sa mundo ng korporasyon ay para sa mga bata. Matanda na ako. Ang mga pangako ng nakaraan ay nasa nakaraan na. Pero ang karangalan ay walang katapusan. Biglang sabat ni Maria na ikinagulat ni John. Tumingin si Teodoro kay Maria, ang kanyang mga mata ay nanliit. At sino ka namang bata ka? Ako po si Maria Reyes, senyor. Magalang niyang sagot. Wala po akong alam sa stock market. Wala po akong alam sa hostile takeover. Ngunit may alam po ako tungkol sa utang na loob. Isinalaysay ni Maria ang kwento ng kanyang ina at kung paano ito iniligtas ni Don Ricardo. Ang ama po ni Sir John ay tumulong sa isang taong hindi niya kilala, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil iyon po ang tama. Sabi ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Hindi po kami naparito para maningil ng utang sa negosyo. Nandito po kami para ipaalala ang isang pangako sa pagitan ng dalawang magkaibigan na may isang salita, isang pangako ng karangalan. Hindi nagsalita si Teodoro. Matagal siyang tumitig kay Maria. Pagkatapos ay kay John. Nakita niya sa mga mata ng dalawa hindi ang kasakiman, kundi ang desperadong paglaban